Exodus chapter 34 verse 14. Do not worship any other God, for the Lord, whose name is a jealous God. Magandang araw at tatalakayin pa natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang jealousy. At ating Panginoon Diyos po ay nagpapakilala bilang jealous, hindi in a negative way tulad po ng selos nating mga tao, kundi sa banal o sa holy at makatarungan na selos. Ang konteksto po nito ay tungkol po sa pagsamba sa ibang Diyos o yung idolatry, isang kasalanan na paulit-ulit na ginagawa ng Israel nung nung pag-akit ni Moises para kunin yung 10 commandments na covenant ay pagbaba niya, nagulat siya na sinasamba na ng mga taga-Israel o Israelita yung mga Diyos-Diyosan. Gumawa pa sila ng rebulto para doon. Kaya itong jealousy po ay hindi selfish kundi protective at holy way. At magandang araw, tatalakayin po natin ang araw sa ating daily devotion ay ang God's jealousy protects His glory. Ibig sabihin po, pinaprotektahan po natin Panginoon Diyos ang kanyang karangalan at pagiging Diyos. Dahil siya po ay tunay na Diyos at karapat-dapat na sambahin. Parang ganito po, kapag yung tao ay sumasamba sa ibang Diyos o ibang bagay, which is idolatry, binabastos po nila si God at inaagaw po nila yung glory na para lang sa ating Panginoon Diyos. Kaya sa pagiging jealous po ng ating Panginoon Diyos, hindi siya pumapayag na iba po sa iba ibigay yung ibang papuri at para lamang sa Kanya yung glory na dapat ay binibigay natin sa ibang bagay o sa ibang human figure ay dapat sa Kanya lamang. Kaya doon po yung pagiging jealous ng ating Panginoon Diyos. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuraan ng Pastora sa Lacampa ay God's jealousy is for us, not against us. Ibig sabihin po, ang selos ng ating Panginoon Diyos ay hindi laban sa atin, kundi para sa ating kabutihan. Nagsiselos siya kapag tayo lumalayo o nagtitiwala sa maling Diyos. O yung idolatry, katulad po ng pera, cellphone, at kapangyarihan, pati na rin yung kasikatan. Kasi alam niyo po na yung mga yun ay makakasama para sa atin. Kaya pinapakita niya na ang selos ay hindi para parusahan lang tayo, kundi para ibalik tayo sa Kanya. Example po, parang magulang na nagagalit kapag napapariwara po yung kanyang anak. Hindi siya dahil galit lang, kundi dahil concerned siya sa anak niya, dahil gusto niya lang ay yung ikakabuti ng kanyang anak. Ganun po work ang jealousy ng ating Panginoon Diyos para sa atin. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuraan ng Pastora sa Lacampa ay God's jealousy treasures covenant relationship. Ito naman po, tungkol naman po ito sa relasyon natin sa ating Panginoon Diyos na parang kasal o covenant. Ang selos niya po ay dahil pinapahalagan niya yung relasyon natin sa Kanya. Sa Bible po, madalas po nating ihambing yung relationship natin sa ating Panginoon Diyos sa Israel, sa isang asawa. Kapag nilalapastangan po ng Israel yung tipan o yung covenant, nasasaktan po ang ating Panginoon Diyos. Kaya nagsiselos siya, pero hindi po siya sumusuko agad. Hinahabol niya po tayo dahil mahal niya tayo at committed siya sa covenant relationship. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.